pinsan niya pala ito. Ito eh. Eh bakit siya ang nagsasalita? Tama ba yun? My God. I don't think so. Kung pinsan lang niya yung umakyat sa isang vlogger kay Kapisti para magsalita tungkol doon sa kanyang concern, sa kanyang pinsan na ano, kasi dati naman maayos siya, bakit bigla siyang na-depress? Hindi na maayos yung kondisyon niya. At bakit siya nagsasalita diyan sa isang vlogger? Kung talagang nagkaroon ng problema yung pagpunta nila Kalingap Rob doon. Tama ba na yung pinsan ang pupunta diyan sa isang vlogger para doon niya idulog yung kanyang reklamo? Eh may magulang naman ang si Andrea at siya ay isang menor de edad. Ha? Yun ang aalamin natin. Tama ba yon na proseso ng batas? Mas may karapatan ba yung pinsan ni Andrea kaysa sa nanay niya na magreklamo? Lalo na ito ay dinulog niya sa isang YouTuber sa YouTube. May pananagutan ba siya sa kanyang ginawa? Kasi pinagbibintangan niya ang Kalingap na kaya ito na-depress o nagkaroon ng depression at nagkaroon ng kondisyon yung bata, nai-stress dahil sa pagpunta nila. Parang ganun ba ang nangyari dito? Yun ba ang ang kwento nito? Kasi dito, yung ginawa niya kasi, pwedeng magkaroon ng defamatory imputation eh. Dahil lumapit siya sa isang vlogger. O, ano bang sinasabi niya dito? Which is yung tunay na pangalan niya, alam niyo naman, laging prinsipe tawag ko dyan. Bro, ako yung binanggit ni prinsipe na tiyuhin ni Andrea. Pucha, nabibisit ako, sinisira niya pagkatao ko sa publiko. Handa ako magpa-interview sa'yo, bro. Yan o, 5:12 p.m. Pumunta dito si Hari. Di namin pinayagan mag-interview. Kumuha ng video. Pero para kumita lang, may patago pa talagang video na nandudo ng pagmumukha ko. Sige, magsasalita ako. Pero sa vlog mo. Doon ako nagulat. Ito na nga yung sinasabi natin. Eh, ang tanong, ikaw ba ang tamang, Ikaw ba ang tamang venue o forum o sumbungan para siya ang magsasalita, di ba? Siya ba, ikaw ba ang tamang dapat niyang lapitan para magsusumbong itong sinasabing tiyuhin na si tinutukoy ni Kuya Bal na pumunta doon? Kasi ang ginawa mo, imbis na ang ginawa mo kasi, ang sinabi mo dito sa text mo, pagkakakitaan ka, may nakatagong video. Doon pa lang, meron ka ng intention. Hindi meron ka ng ibang doon pakay o dahilan o intention. Base dito sa binabasa ni Kapisti, KZ, Ferry, Mega Love Shara, sige. Doon sa napanood natin mismo na vlog ni Red Noveno. Eto tuloy, nagalit. Kasi nga, hindi na nga kayo pinayagan, pero kumuha pa kayo ng patago. O eto, Red Noveno. Nagalit tuloy yung tiyuhin ni Andrea. Hindi na nga kayo pinayagan, pero kinuhanan nyo pa ng patagong video kung saan ay nakita doon yung mukha nung tiyuhin. Eto na yun mga kapisot. Kausapin na yan eto na nga mga Rene. Eto, kausapin na daw. Nilipat na ni Kapisti ang hukom nilipat na. So si Kapisti dito ay he is acting. Nag-a-acting na siya ditong hukom. Nilipat ni Kapisti ang hukuman sa kanyang channel, mga kapatid. Okay? Tapos na si kami kay Sir July. Thank you! Putulin ko na lang to mamaya. Isa-separate ko to, puputulin ko yung una para hindi masyadong marami. Okay? Sabi niya, which is, ipapakita ko sa inyo. Kasi talagang, siyang humanap sa atin ngayon. Ayan. Bro, ako yung binanggit ni Prinsipe na tiyuhin ni Andrea. Pucha, nabubisit ako, sinisira niya pagkatao ko sa publiko. Handa ako
Pa-interview sa'yo, bro. Oh, nabibwisit ka pala. Handa ka makapag-interview. Eh bakit diyan ka nagreklamo? Sa tingin mo may magagawa diyan. Yung ginawa mo ngayon, ha? Yung ginawa mo ngayon, okay? Sa tingin mo, nakatulong sa'yo? Hindi. Ha? Mali ang nilapitan mo. Kasi kung talagang nabubwisit ka, gusto mo ng hustisya, I don't think so, kay kapisti mo makukuha yon. Ha? Ngayon, lalo kang masisira at mababas ang iyong pagkatao. Kasi social media ito. Once na lumantad ka sa social media, ay meron ka din pananagutan. Remember, kung ano man ang iyong sasabihin, ha, ay magagamit laban sa iyo. Okay? Kasi ang sinasabi mo dito, si Red Nobino. So, ang may pananagutan sa'yo, si Red Nobino, hindi si Bal Santos, di ba? Eh, Eto, pagpapakita ko ng anong to, conversation namin, meron niya consent kasi haharap siya ngayon. Pumunta dito si Harry, di namin pinayagan mag-interview. Kumuha ng video mo, ganun katindi. Kasi nga, unang-una, nasisira yung pangalan ng tiyuhin. o ngayon, lalong nasira yung pangalan niya dahil in-interview mo, lilabas mo dyan sa channel mo. Kung hindi ka naman tangat bobo. From Kuya Jula, thank you. Miss Marilyn, God bless. Thank you. Subscriber. Di ba, Miss Bel Santos, lipat kuya, okay. Di ba? Oh, ano ngayon? Di lalong nasisira ngayon yung pangalan niya dahil mismo sa channel mo lumabas. Eh, konti lang naman ang naniniwala sa'yo. Kung talaga ang gusto niya ng legality, dapat hindi sa'yo nagreklamo. Hindi dapat sa'yo lumapit. Kasi ang ginagawa mo ngayon, dinadala mo dito sa iyong channel, dinadala mo sa channel mo yung trial publicity. Yun ang ginagawa mo. Ha? Ngayon, yung ginawa mong ito, another kaso na naman sa'yo, kapisti. Talagang ano ka na talaga, gusto mo talagang punuin ng kaso. Yung isang yung filing cabinet, parang yung isang case niya, na lahat na yata ng korte daan, lahat ng court na doon sa daet, baka lahat ikaw na ang laman ng court hearing, ha? Ng court, ha? Ng mga branches. Ay, correct divert ang issue mula sa kay Tridor. Oo. Eh tinabaho na nila 'to matagal na. Kaya nga ganito yung atsuhin niya eh. Siguro kaya ganito ito, kaya nagre-resist siya dahil nakausap na ito. Ano ko lang yung opinion ko lang yan, observation ko lang yun Okay. Oh. Kung patago na kinukuhanan, malaking kaso yan. Malaki talagang kaso yun kasi na-invade yung privacy nila. Parang ikaw din, malaki din ang kaso dahil nag-i-invade ka rin yung ito, mo rin, dinala mo rin sa social media mo. Paano yan? You are also part of the crime. Accessories ka din. Kasi nga, nakialam ka sa isang bagay na hindi naman ikaw ang involved. Ang hilig mo talaga makisawsaw. Sige. Malinaw naman. At malinaw nyo rin makikita na patago yung pagkuha. Malinaw din na ito ay nakikialam ka na naman. So, sino ba ang kumuha? Sino bang nag-upload? Si Bal ba mismo ang nag-upload? O yung kasamahan nila? Kasi kung si Red Noveno ang nag-upload yun, siya dapat ang kanyang irereklamo, siya dapat ang isusu niya. Hindi si Kuya Bal kasi hindi naman siya nag-upload. Tapos ang imbis na dalhin niya sa tamang venue, sa tamang forum, irereklamo niya doon sa cyber, ang ginawa niya, nagreklamo siya sa iyo, dinala niya sa iyo. So meaning ito, planado. Hindi mo matatanggal yung, hindi matatanggal yun, yung, hindi mo tatanggal dito yung dito sa kabila ng pagsusuri or facts, hindi mo matatanggal yung pangyayari dito na talagang nakaplano yun. Nakaplano. Kasi bakit sa'yo? Bakit may contact sa sa'yo? Ibig sabihin, matagal na kayong may ugnayan. Sinabi na nga niya dito, nung tiyuhin mismo, na hindi niya pinayagan mag-vlog or mag-video. Bakit kinuha na pa rin na? Okay, let's say. Okay, hindi niya pinayagan. Di ba may legal guardian yan? Nandyan yung magulang. Kasi ang dito, ang dapat, ang unang-unang magbabawal dyan ay yung magulang niya. Okay? Yun.
Meron ba siyang consent? Ha? Dahil beneficiary ng Kalingap yan, may obligasyon silang puntahan para i-check yung welfare ni Andrea. Okay? Ang tawag doon, ha? Welfare check. Nabubulol ang lola nyo. Welfare check. Dahil beneficiary ng Kalingap, meron silang karapatan na mag-welfare check. Okay? So, kung yung tiyuhin niya mismo ang nagbabawal, na hindi yung nanay niya, ha? Hindi yung nanay niya. May karapatan ba yung tiyuhin niya na magbawal, na ipa-welfare check? Yun si Andrea. Dahil bakit? Dati naman ay maayos siya, tapos bigla lang na may nangyari sa bata. Ngayon, iba na yung kanyang, yung kanyang mental health, yung condition niya. Yun ang tanong natin dito eh. Kasi, kasi pwede kasing i-welfare check yun eh. Okay? Kasi pag mga ganito kasi, pwede naman, ang Kalingap kasi pwede silang mag-welfare check. Pero ang ano lang doon, ang bawal lang sa kanila yung kukunin yung bata. Kasi kailangan din kailangan din kailangan ng assistance, okay? Kailangan ng assistance ng DSWD, MSWD. Ganun ho yun, okay? LSWDO, police, depende sa circumstances ng situation yung bata. Pero kung ang nanay ay pumapayag at ang tiyuhin lang ang humaharang, ha? Mas malakas ang argumento na walang authority ang tiyuhin para pigilan iyon. Okay? Kasi nga, magulang yon. Hindi pwede ng tiyuhin na ipagbawal yon. Ang ano pa rin dyan, yung magulang. Okay? Hindi ko kasi alam ang buong kwento nito eh. Pero sa legal, pag kinuha natin dito sa legality, ang tiyuhin, ang nanay, kung pumayag yung nanay na para makita ang anak, pinapapasok, pwede yun. Pero ang tiyuhin, hindi, bawal silang makita si Andrea, ay hindi yun. Hindi yun pwede. Okay? Ang tiyuhin, hindi. Hindi pwedeng ipagbawal ni Andrea na makita si Andrea dahil, tiyuhin lang siya. Ang pwede pa rin dito ay yung magulang. Kasi kung ang tiyuhin ay walang custody order, ito ang tandahan natin kung ang tiyuhin ay walang custody order, guardianship o ibang legal authority, hindi siya basta nagiging decision maker. Hindi siya ang nasa bahay. Okay? Kasi kailangan natin, kahit sino yan mga kapatid, hindi talaga, pag wala kang court order na ikaw yung custodian, guardianship, bawal ho yun. Kaya, kung may credible concern tungkol sa safety ng bata, ang Kalingap ay maaaring humingi ng tulong sa appropriate authorities sa halip na makipag-away mismo sa tiyuhin. Okay? Yun ang dapat nilang ginawa. At dito nagiging mahalaga ang salitang welfare check. Okay? Naintindihan niyo mga kapatid? Welfare check. Yun nga yung sinabi ko nung umpisa pa lang, na ang Kalingap pwede silang mag-welfare check. Okay? Ang welfare check ay hindi isang magic legal term na nagbibigay sa Kalingap ng kapangyarihan pumapasok sa premises, pero ang isang private organization ay maaaring. Okay? Okay? Ang isang private organization ay maaaring mag-request na makita ang beneficiary, which is private sila, Kuya Bal. Okay? Yung organization. Okay? Makipag-coordinate sa parent, guardian. Mag-document ng concern. Kaya nga dino-document nila, which is yung video. Mag-document ng concern. Tumawag sa social worker, DSWD, authorities, okay, sa may authorities kung may serious concern. Ganun po yun. Tama nga po. Papaano nga po kung tinatakot ni Carlito ang yung mag-ina. Kaya nga doon Okay? Pero,
Kung may refusal at potentially serious child safety concern, mas tamang sabihin, hindi kami pinapayagan makita ang bata, may concern kami sa kanyang welfare, maaari bang ang social worker, competent authority ang mag-assess. Ganun po yun. Okay? Dahil mayroon humaharang yung tiyuhin niya, ngayon, ang gagawin nila, kailangan nilang lumapit sa social worker, MSWD, social worker yon, MSWD or DSWD, para doon sa welfare check ni Andrea. Kasi pwede naman ang private. Okay? Pwede naman ang private mag-request na makita ang beneficiary, makikipag-coordinate sa parent or guardian, kasi ang guardian niya, which is yung parent, pero hindi pwedeng ipagbawal ng kanyang tiyuhin dahil wala naman siyang custodian, wala siyang custody order from the court na siya yung legal guardian. Ganun po yun. Pinsan lang yun, madam. Kasi sabi niya tiyuhin yung binabasa niya Okay, sinasabi ko lang yung yung rights ng bawat isa. Okay? Kaya pag halimbawa, yung nanay, papapasukin ko sila para makita ang anak ko. Sinabi ni Chuhin, hindi, bawal silang makita si Andrea. Kung ang tiyuhin ay walang custody order, makinig. Kung ang tiyuhin ay walang custody order, custody order, guardianship, o ibang legal authority, hindi siya basta nagiging decision maker dahil hindi siya ang nasa bahay. Yun po yung dapat natin malaman. Okay? Kahit sino sa atin. Alright? So, ganito kasi yan, mga kapatid. Pero, may napakahalagang exemption dito. Merong napakahalagang exemption kung ang nanay mismo ang nagsabi, ayaw kong makita ninyo ang anak ko. Kung yung mismong nanay ang nagsabi, ayaw kong makita mismo yung anak ko. Ibang legal question na yun, mga kapatid, dahil may parental authority ang magulang. Okay? Hindi pwedeng sabihin ng kahit kanino na beneficiary ko. Kung magulang mismo ang nagsabi. Ganun ho yun. Okay? Kasi ang nangyayari, kung yung pinsan, yung tiyuhin, kung yung tiyuhin or pinsan ay pwedeng basta magsabi, bawal kayong mag-welfare check, kung ang tiyuhin lang siya at wala siyang legal custody or guardianship, hindi siya automatically nagkakaroon ng superior parental authority kaysa sa ina. So, yung nanay pa rin ang mas matimbang dito. Yun ang ating dapat tandaan, mga kapatid. Dahil dito, pwedeng mag-welfare check, pero hindi dahil, pwedeng mag-welfare check, okay? Kung may genuine concern para sa kalagayan ng isang minor, para sa isang kalagayan, hindi naman kailangan maging magulang ang isang tao para mag-report o humingi ng isang tao para mag-report sa DSWD na nagsasabi any person may report, okay? Suspected child abuse, neglect, exploitation sa DSWD, local social welfare, sa may PNP, NBI, barangay at iba pang proper authorities, maaari ring mag-report na ang kung sino man ay hinaharang Paano yan? Ano ba sabi niya dito? Sige. Ng video kung saan ay doon nakita yung pagmumuka ng tiyuhin ni Andrea at ito ay kinagagalaiti mismo ng tiyuhin ni Andrea. So ito, para mas maganda mga kabisot, ay ang pahiya na naman, Hari, demanda ka ulit, kakapal na mukha nyo. Good PM host. Okay, ito na mga kabisot. Ito na. Siya magsasalita sa live natin ngayon. Okay. Siya rin na magkukwento sa punot dulo at sa mga nangyayari dyan. Kasi ang nangyayari kasi nito, dinidelete, nire-remove ang mga komento niya. So paano siya makapagpaliw? Alam mo kung bakit niya dinidelete? Kaya nila dinidelete yung komento niya. Alam mo kung bakit? Para hindi siya mabas. Yun ang pinoproteksyonan nila. Kasi once na doon siya, once na nandoon yung komento mo, puputaktihin ka ng basher. Kaya nila dinidelete yun.
Pero dapat ang ginawa niya, ha, meron pala siyang concern. Dapat ang ginawa niya, pumunta sana siya sa barangay at doon siya nagpatawag. Hindi yung sa'yo pumunta. Okay? Kasi sabi mo, dinidelete. Okay. Ano yan, ha? Napakasimpleng sagutin yan. Dinidelete nila dahil ako rin nagdi-delete din ako pag alam ko na mababash yung nagkokomento sa akin. Dinidelete ko din kasi ayaw ko, minsan kasi pinoprotekte rin sila ng mga basher, ng mga komento. Kaya minsan tinatanggal ko na rin pag hindi maganda para hindi na magkaroon ng mas malaking kapapahiya ng isang tao. So dito, tama lang yung action nila na i-delete nila. Kasi lalo siyang mababas, pero kung ako sa kanya, dahil yung pala, hindi niya may paliwanag yung side niya, dapat nagpatawag siya sa barangay. Yun ang tamang forum na pupuntahan na hindi sa'yo. Hindi ngayon, lalo siyang nabas. Ngayon, magkakaroon pa siya ng kasi dinala niya sa social media. Okay, kailangan niya pang i-prove yun. Kailangan pa niyang i-prove yun lahat ng statement niya. Ganun yun. Diba? Liwanag. Paano siya makapagpaliwanag na yung stress na raw siya, galing pa siyang abroad? Tiyuhin. Kasi yung tiyuhin yung nagbawal eh. Wait lang. Tignan nyo, pakinggan nyo yung sinabi niya, wag na daw yung ina. Yung tiyuhin na lang daw. Wait lang Tapos ganyan yung mga makikita at mababasa niya sa social media na siya yung pinag-uusapan. Tiyuhin lang yan. Sana yung nanay ni Andrea ang magsalita. Wag mo na yun. Yan yung muna yung tiyuhin. Kasi yung tiyuhin yung nagbawal eh. Mali ka na doon, kapiste. Hindi, walang karapatan yung tiyuhin niya. Ang sabi mo, wag na yung nanay niya. Walang karapatan yung tiyuhin niya o pinsan niya na magsalita tungkol doon kay Andrea. Alam mo kung bakit? Kasi wala siyang parental rights. Wala siyang court order guardianship, parental guardianship. Dito pa lang sablay ka na. Hindi mo pwedeng pagbawalan ng ina, lalo na pag minor de edad. Tiyuhin niya lang yun, pinsan niya lang yun. Wag na daw yung nanay niya, kasi dapat daw kasi yung tiyuhin daw niya nagsalita. No, mali ka doon. Maling-mali ka dyan. Hindi tama yung sinabi mo. Ano ka ba yun? Bakit mo binabali ang batas? Kaya saan ka nakakita niyan? Na mas may karapatan ang pinsan o tiyuhin na magbigay ng magdesisyon para sa anak. ABC, yeah. Hintayin niyo magpaliwanag. Wait lamang mga kapisot. Hintayin niyo magpaliwanag kasi siya nga mismo ang magpapaliwanag dito. Kasi nga, nawawalan sila ng karapatang magsalita sa social media dahil unang-una, wala naman silang channel. Diba? Ngayon, anong ginawa mo? Kinaladkad mo ngayon dyan sa channel mo, di lalong nabas. Dang, for real? Yabang nga, di ba? Sabi mo nga mayabang. Mayabang ka daw. Yayabang ka lang daw. Wala silang channel. Patawagin natin. Sumasakit daw yun. Bumalik na nga. Sumasakit daw yung niya. Sabi ko, ipa-check up mo. Bakit mo lumalabas talaga ang kabubuhan nitong kapisti? Simple. Okay. Okay, kapiste, latagan mo nga ako ng batas ng Pilipinas na ang tiyuhin ang pwedeng magsalita kay Andrea. Biro mo, binabaliwala mo ang nanay. Wag na yung nanay, yung tiyuhin na lang, siya ang magsasalita kasi nga pinagbawal na nga ng tiyuhin. Sige nga, latagan mo nga ako. Dapat, saan yung court order doon? Saan ang court order? Meron ba? Nakulo ko talaga to. No. Sige. Bilis. Yan di ba mga panat ko may ebidensya, saksak nyo sa mata nyo. Yan si Kapeso lagi may resibo. Resibo mo yung uncle niya? Tanga. Resibo. Ay, naku. Kailan pa naging resibo yung tao? Alalahanin mo, Kapeso, hindi yan ang magulang niya. Mas matibay pa rin ang statement ng nanay. Kung hindi ka ba naman saksakan ng kabubuhan. Ay, nako. Wait lang. No. Sa ano pala ito nakano? Ay, ba't ganoon? Wait lang. Hindi nakalaw yung aking settings. Setting daw niya. Saan ba ako nag-check Atay? Ready na ba kayong marap? Okay na.
Okay lang yung ano nyo, yung signal nyo dyan? Okay lang naman. Okay, sige po. Ito, ipaliwanag niyo po yung side nyo dito dahil kayo naman rin yung kumontak sa akin para may paliwanag niyo po yung side nyo. Kung ano talaga yung tunay na nangyayari at kung ano yung epekto sa mga napapanood nyo sa social media at nababasa nyo. Okay na po, yan po kayo sa camera? Okay lang, okay lang. Okay, sige po. Okay, pakilala po kayo, sir. Kasi si Carlito Babilando. Okay Bali po. ako yung bilang ni Kalinga Prab na tiyuhin daw ni Andrea. Pilit kasi nila ako sinisiksik sa vlogging nila. Okay. Unang-una, nung pagkontra ko na yung vlog nila kay Andrea, siyempre, concern ako sa bata. Opo. Kasi ganun nga yung sitwasyon niya. Siyempre, pag nakita nga naman ng mga tao na ganun yung kalagayan niya, may mga kakaka, hindi natin mapipigilan yung mga tao. Oo. Saka isa pa, Hindi naman nila, okay, sige, sabihin natin, kinukontra mo na iba-vlog yung bata. Kasi kung makikita naman yung sitwasyon ng bata, tsuhin ka, di ba? Tsuhin ka, hindi ikaw yung magulang. Bakit ikaw ang nagbawal? Yun ang tanong doon. At, ang tanong, mayroon ka bang court order ng guardianship? Wala, di ba? At, bakit ikaw ang nagbawal? At, bakit mo inisip yon na makikita at may masasabi ng mga bata? Okay? Hindi naman binabash yung bata. Ang daming ang concern sa bata. Ang daming ang gustong-gustong tumulong sa bata. Bakit? Bakit mo hinarang? Yun ang tanong dun Nag-vlog. Okay. Nag-vlog din ata yan. Concern daw sa bata. Bakit sa antay lumapit tangayan? Tsuhin. Ewan ko nga dyan Sa likod pala yan ni Andrea Naketaria. Remember nung pinuntahan nila kay Rab si Andrea Panay ang lingon sa likod. Bakit kaya? Gano'n. Kasi nga, di ba, pinagbabawal nga. Yun nga siya nang nagsabi na pinagbabawal niya, ayaw daw nilang ipa-vlog Kaya siguro siya. Nagwo-worry siya na baka pupuntahan at magalit. Ewan, di ko alam nag-aaral pa siya, maraming mga batang nakakakita, nabubuli na nga siya. Papapanood po yung video gano'n. Tapos may mga nangaharas pa sa kanya. Hindi, paano ba nangyari yung pangaharas na yan? Yun yung dahilan. Paano nagsimula yung mga pangaharas na yan? Siguro, wala kasi akong ideya siguro, nakikita rin siya sa mga vlogging ni Kalinga. O siguro, hindi ka sigurado. Samantalang sinabi na nabubuli na siya bago pa siya nakilala. O nakikita doon sa vlogging. Nabubuli na siya dati. Grabe ka naman. Bago pa nabubuli na siya. Okay? Wala ka naman alam. Hindi mo naman alam yung buong kwento. Sabi mo nabubuli. Nag-abroad ka pala. Bakit hindi mo tinulungan? Di ba? Mayroon ka palang kaya. Ba't hindi mo siya tinutulungan noon? Na hindi siya nakakakain. Tapos ngayon, umiepal ka. Di ba? Sige. Siyempre, nakatag dun yung account niya Oo. So, natutagdan siya ng mga tao. May mga nag-direct message sa kanya, may mga pumbabantos, may mga pangaharat, gano'n. Oo. Kaya sabi ko nga kay Kalinga, hindi muna namin pinagagamit ng cellphone si Andrea. Oo. At ayaw ko rin munang umarap siya sa vlogging. Okay. So, ikaw ang naging bakit ikaw na ang nagdesisyon? Sabi ng nanay niya, okay naman. Bakit pinapunta ng nanay niya? So, ikaw na ang naging spokesperson niyang nanay niya. Ganun ba? Dapat po, papuntahin na yan sa DSWD, di ba? Ayaw na nang ipaharap. Bakit na nagpunta ni Kalinga Prab doon, kausap nila yung nanay niya, hindi? At bakit umiiyak yung bata nung pumunta doon at lingon ng lingon na parang may gusto siyang sabihin? At sabi ng nanay niya, doon lang daw siya umiyak, hindi naman daw siya umiiyak. Yun ang malaking tanong dyan. Kasi dito kasi, meron talagang katanungan, hindi mo talaga maaalis yun Di ba? Kasi kung talagang meron na palang problema yung bata, bakit hindi inilapit ka agad yan hindi dinala ka agad yan sa gamutan, di ba? At ikaw ang nagsabi na kararating mo lang, nag-abroad ka, di ba? So meaning, may kakayahan ka para ipagamot yung bata. Pero hindi naman, sabi ng nanay, dinadala daw sa albularyo. Tapos ikaw, pinagbabawal mo, wala ka naman karapatan kung tutuusin dahil tsuhin ka lang. Tsuhin o pinsan, ewan. Una, dahil sa sitwasyon niyang ganun. Pangalawa, inisip ko rin yung kaya ng bata. Kung talagang concern sila sa bata, kung gusto nilang makatulong, pwede nilang gawin kahit walang camera, di ba? Ayun, tama. Concern ka at inisip mo yung kalagayan ng bata. Totoo ba na concern ka? Bakit wala silang bakit wala silang pera para dalhin yung bata? Kaya nung dumating si Kalinga Prab, doon nila sinabi na
pwede nang dalhin yung bata kasi may mga perang dumating. Ha? Hindi kayo maintindihan kasi pag may tumulong, ha? Pag walang video, sabihin nyo, ha? Ibinulsa. Pag bili na at doon nagkaroon ng transparency, gusto nyo, walang vlog pwedeng tumulong. Ha? Ganon. Ha? Bakit hindi mo tinulungan? Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo tinulungan? Na noon ay hindi siya nakakakain, nagbabangka pa daw yata para makarating sa school. Ha? Okay ka rin No? Ang ganda ng reasoning mo Gi. Tama ka dyan. Ilang naman yun, ikaw talaga may... mag-vlog. Yes. Tama May ka. masakit ka talaga. Taos puso silang tutulong. Pasalitain mo muna kapisti, wag mo masyadong pinapangunahan mo parang gusto mo na ikaw magsalita, di ikaw na lang magsalita, hayaan mo na siyang hindi magsalita. Ang ano ko naman dun is, hindi para kumontra sa vlogging nila. Hindi ko naman sinabing, hindi ko na siya paharapin. Sabi ko sa kanila, huwag muna. Kasi hindi pa naibata Ikaw nga, wag muna. Yung nanay mismo ipinaharap. So meaning, hindi ikaw yung may legal dyan. Hindi ikaw yung magiging para hindi ikaw ang magiging boses niya. May magulang Ano ka ba? Halatagan mo ako ng batas ng parental rights. Okay? Kung sino ang mas may parental guardian dito. Okay? Yung parental rights. Ganun. Kasimple. Talatagan mo ako. Ngayon, nagpunta ka dyan sa lalo mong inano yung sarili mo. Ikaw na mismo ang nagdala, doon nga, hindi ka naman nila kilala di ba? Ngayon, lalo ka ngayon ibabash. Lalo ka tuloy nagbigay ng dahilan para dalhin ito sa DSWD o saan man. Yun lang, hindi kita inakusakan pero ewan ko lang sa inyo Totoo din, nakausap naman na namin yung bata. Okay naman na siya sana. Nung dumating sila, parang may kinatatakutan na yung bata. Malay ba natin kung isa sa kasama nila yung nangaharas, di ba? Ano yung reaction ng bata? Inaakusahan niya yung mga kasama ni Kalinga Prab na isa daw sa kanila yung nangaharas. Tapos sinasabi mo pa na hindi niyo na pinapahawak ng cellphone. Bakit nga ba ayaw niyong pahawakan na ng cellphone? Baka doon siya nagkaroon ng kasi wala na siyang magamit na cellphone para in case anything happened to her, hindi na siya makapagsumbong. Baka lang nagpasikat din yan. Baka lang. Kasi inano mo na ngayon, dito sa paglabas mo kay Kapisti, syempre may legal consequences. Kasi nag-akusa ka na Sinasabi mo na baka isa sa kanila ang nanghaharas at isa sa kinakatakutan niya dun sa kasama nila Ram. Bakit naman nila gagawin yun? Bakit naman kasi bigla daw umiyak yung bata? So, nag-a-accuse ka na. Accusation yan na maliwanag. Dito mo pa sinabi sa social media. Kung talagang meron palang, kung alam mo pala at that time na may panghaharas na, bakit hindi ka nag-complain? Bakit hindi mo dinala doon sa women's desk or sa DSWD o sa police? Bakit hindi ka nag-report or sa NBI? Di ba? Meron pala, yun pala, alam mo pala Sabi mo, Rin kasi yun siya kasi hindi pa naibata Totoo din, nakausap naman na namin yung bata. Okay naman na siya sana. Nung dumating sila, parang may kinatatakutan na yung bata. Malay ba natin kung isa sa kasama nila yung nangaharas, di ba? Okay naman yung bata, nakausap naman namin, okay naman siya, pero nung dumating sila, sabing ganon, biglang natakot yung bata, malay ba natin kung isa sa kanila yung nangaharas, accusation yan, boy. Ay, nako, talaga naman, hindi ka nag-iingat Gusto nyo bukas na natin ituloy? Mahaba to Bukas. Wow, para ang may kasalanan ng Kalingap. Iyon ang sinasisi niya Kalingap, baka daw isa sa Kalingap yung nangaharas Ganun yung reaction ng bata. Isa rin kasi yung sinisip natin. Kasi hindi magkakaganon yung bata kung, di ba? Sige. Isa rin kasi sa inisip namin. Pero may ginawa ka bakang action. Kung talaga yun ang iniisip nyo na isa sa nanghaharas dahil tinanggal nyo yung cellphone, bakit hindi kayo nag-report kaagad sa pulisya? Bakit? Yun ang malaking tanong doon. Kung yun pala ang iniisip mo na, bakit? Bakit nga? Bakit? Sagutin mo. Nagsalita ka na dyan
Isa sa ano namin. Di ba sabi ni Kalinga Prab? Nabasa nyo na ba yung nandiyan sa cellphone? Inireport nyo na ba sa ano yan? Baka pwede natin i-report yan sa police. Sinabi ni Kalinga Prab mo na. Ikaw mismo na ang ano yan. Galing na mismo yung statement mo sa'yo. Na baka. Sa'yo Sa'yo, tandaan mo. Hindi niya pinaniniwala ang nakarating na dito yung tao, di ba? Kasi hindi mo siya nag-iwan. Ay, nagtataka nga ako bakit umiiyak yung bata. Di ba nung huling vlog, tama? Inisip namin, Umiiyak baka nakarating na dito yung tao na, oo. Oo. So, inisip daw nila, nakaharap na niya yung tao na nanghaharas sa kanya. Baka daw isa sa mga kasamahan nila. Accusation yan. Sino kaya doon? Sa kasamahan ni Kalinga Prab doon. Patay ka ngayon. Paano yan kung sampahan ka ng kaso lahat ng kasama ni Kalinga Prab dahil nag-aakusa ka doon? Wala ka pang kasiguran, wala kang ebidensya. Dahil hawak nyo na yung cellphone, di ba? Sabi mo nangaharas, hawak nyo yung cellphone. Bakit hindi mo ma-identify kung kanino sa kanila doon? Kung yun ang sinasabi mo, na isa sa kanila yung nanghaharas na dumating nandoon. Kaya dumating yung kinakatakutan niya. Bakit? Hindi mo hawak nyo yung cellphone niya, siyempre may ano yun. Kung Facebook siya nagme-message, imposible. Diba na hindi mo ma-identify yung kanyang ano. Kung nanghaharas siya doon, pumunta ka sa pulis, dalhin mo yung cellphone. Pwede naman madakip ka agad yun. Isi-set up lang yun. Diba? Set upin mo lang yung sinasabi mong nanghaharas. Kung tumatawag o kaya tumatawag siya o kaya nagte-text, ang daling i-set up yan. Mag-report ka sa pulis, i-set up mo. Ay, hindi mo ako malulusutan dito, Carlito. Totoo. Hindi ba tama yung sinasabi ko? Tama. Di ba? Bukas na lang yata natin ituloy ito. Kasi 12:36 na dito Para mas madali ang natin, mas marami tayong mapag-usapan. Bukas na lang mga kapatid para mas malinaw. Mahaba, ma'am. Why, parang, di ba? Sige, bye na po. Oo, di ba? Alam mo, Mr. Carlito, okay ba? Dahil nandiyan ka naman sa social media, ikaw yung umakyan Payo ko sa'yo, itong lahat ng sinasabi mo ngayon, napakasimple lang yan. Ginagawa namin yan sa trabaho namin. Okay? Pwede mong i-set up yan. Makipag-coordinate ka lang sa mga kapulisan, NBI or CIDG. Ang tawag doon, i-cover nila yon, i-coordinate nila, i-cover nila yon, i-surrender mo yung phone, andoon yung magulang, nakikipag-coordinate, nakikipag-usap doon sa sinasabi mong suspect mo kasi meron ka ng suspect doon sa kasama ni Kalinga Prab. Yan sabi mo Baka isa sa kasama nila ang nanghaharas. Yun ang sinabi mo, malinaw yun. Dito. Baka isa sa kanila ang nanghaharas. So ngayon, dahil confirm, parang sigurado ka na. Pero wala kang ginawa. Sabi mo, hawak nyo na yung cellphone ng bata. Pero wala. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo ako pwedeng lusutan dito. Kasi isa yan sa aming trabaho. Na kami, pag may gusto kaming i-entrap, ganon ang ginagawa namin. Sabihin lang namin na makipag-coordinate ka lang, makipag-usap ka dyan, makipag-transaction ka dyan, mag-set ka ng place, darating kami. Ganon yun. Takot yan na gawin kasi babaliktad ang sitwasyon, baka himas rehas siya. Diba, Sis Bel? Tama ba yung sinasabi ko? Tama. Diba? Kasi naging namin yan Habang kausap niya yung sinasabi mong, ang bilis lang dalhin mo yung cellphone, yung nanghaharas, sabi mo, baka may nanghaharas cellphone niya, mga ganyan, mga text, text mong ganun, hello, replyan mo, kita tayo ng ganyan, nandyan yung otoridad sa tabi mo, ay, nako, naharas ka. Kaya nga, hindi ako convinced yung sinasabi niya. Okay? Ay nako, matutulog na ako. Bukas na natin pag-usapan to. Gigising na ako ng mga alas 8 siguro. Baka may siya lang madali gumawa ng multiple acts.
Hindi ko alam. Pero siya kasi ang nagbibigay ng ano eh. Siya kasi yung nagbibigay siya kasi ng mga information eh, baka may siya lang. Nagbibigay kasi siya ng mga impormasyon. So hindi ko nakasalanan 'yan, ha? Baka ikaw, Carlito, ang nag-harass diyan nung pagdating mo dito sa Pinas kaya kung ano-ano pinaggagawa mo, trust no one, haha, malaking tao yung linalapitan mo. Siya kasi ang nagbibigay ng information eh, na baka daw isa sa kasamahan nila ang kinakatakutan o nanghaharas daw kay Andrea. Tapos siya din ang sinabi na kinuha daw yung cellphone, wag na daw paggamitin kasi daw na ano na yung bata, may mga nanghaharas daw, nade-distress, baka daw see what I'm saying? Masyado kang ha? Naging careless ka dito. Hindi ka naging careless whisper. Di ba? Careless ka dito. Pinahamak ka ni Kapisti. Kapisti, ano ba naman yan? Pinahamak mo na naman yung tsuhin ni Andrea. Paano yan? Paano yan? This is strange. Nakakapagtaka kasi bakit ayaw niya pa-interview ng harapan pero nagpa-interview siya sa Bugos. Kaya nga, Sis Belle, bukas, himay-himayan natin yung sinasabi niya. Magpapaalam na ako, 12:36 na. Nagugutom na pati ako. Iinom lang ako ng gatas bago ako matutulog. Goodbye muna. Thank you, bye mga kaibigan. Dapat nag-live na lang pala ako kanina alas 7. Thank you so much, bye. Nawala ng tamang isip si Carlito. Bye po, thank you.